After 3 months, eto na yung mukha ko. Ayan. Dito nagsimula yung aking melasma. Yung sobrang lalang part, dito sa ilalim. Ayan. Dito, tapos meron pa ako dito. So, yung natira na lang ngayon is yung redness na dito sa lower alar ko. Ayan dito, tapos dito. Pero 3 months ago, sobrang lala ng mukha ko. Like, sobrang puti ng mukha ko dito na part. Then, yung nasa upper and lower lips ko, meron akong melasma. Pangit niya talagang tignan. So, eto siya. And this is my face now after 3 months of curing my hyperpigmentation or melasma. Look. Pero saan ko nga ba nakuha or paano nga ba ako nagkaroon ng hyperpigmentation or melasma? Dalawang reason lang talaga. Una doon, hindi ako naglalagay ng sunscreen. Kapag lalabas ako, hindi talaga ako naglalagay ng sunscreen. Pangalawa, like this year, ilang beses akong nag-chemical peel, yung RDL number 2. Like, parang every month yata ginagamit ko siya. Plus, hindi ako nagsa-sunscreen. Ayun yun. Dalawa lang yun. Tapos, babad ako sa araw ng mga panahong yon. Like, after kong gumamit ng RDL, babad ako sa araw kasi meron kaming practice yata for dance contest. Tapos, nung nagbabad ako sa araw, hindi na ako naglalagay ng sunscreen. Doon na nag-umpisa yung nakita kong darkness sa upper and lower lips ko. So, nung nagkaroon ako ng hyperpigmentation, I promised to myself na hindi na talaga ako gagamit ng RDL or any chemical peel. Tapos, yung isang problema ko pa after na nagkaroon ako ng hyperpigmentation, nagsilabasan yung aking pimple. Ayan. Pero, dry naman siya lahat. Yung natira na lang is yung mga dark spot. And I'm going to make another video for that kung paano ko to mariresolve ba tong aking dark spot. Guys, so ano nga ba yung mga ginawa ko to remove or to lessen the appearance of my hyperpigmentation or melasma? Okay, nung nagkakaroon pala ako ng melasma, never talaga akong lumabas ng apartment. Like, dito lang ako the whole month. Ayokong lumabas. Kasi sobrang haggard ko talaga tignan. Kung nag-research ako, I look for best procedure. Wow. At dito ko na na-discover yung carbon laser. At eto yung tinry ko. Nga, when you have melasma, the best thing to do para mawala yung appearance niya to whiten your skin. Paputiin mo yung skin mo at gagamit ka ng mga Kojic product, yung mga whitening product para lang talaga mawala yung melasma mo. Carbon laser is the best way para mangyari yon. Yung unang-una kong tinry, yung carbon laser. Medyo pricey lang siya pero gusto ko na talaga yung masolusyonan yung aking hyperpigmentation or melasma. So, I go for it. So, I think 1,500 yata per session yung carbon laser. So, hindi naman siya gaano ka mahal at hindi naman siya gaano ka mura. Sakto lang talaga yung presyo niya for that procedure. So, it requires me 6 session para makuha ko yung resulta na gusto ko. Pero to be honest, 2 session lang yung nagawa ko. The good thing about carbon laser, after ng procedure, makikita mo talaga yung resulta na nag-lighten yung skin mo. Like after kong magpa-carbon laser, nag-lighten talaga yung skin ko. Mas na-emphasize niya yung mga dark spot. Makikita nyo ngayon, ayan, dark spot. Tapos dito. These are the product that I use for my skin, for my hyperpigmentation, or melasma. So first on my list, Koji-san na sabon. Ito siya. So, bumalik lang ako sa paggamit ulit ng Koji-san kasi need ko siya for whitening my skin. At yeah, effective siya. And what is the good thing about this sabon? Mura lang siya. Tapos kapag bibili ako, I prefer na ito yung bilhin ko kasi nga 3 bar na siya sa loob. 2 na lang yung natira kasi ginagamit yung isa. Ayan. Eto. Moisturizer. I think 1.5 months ko na itong magagamit. Itong moisturizer na to. Minsan din, gumagamit din ako ng face mask. Ito. Ayan.
Like, once a week, ganun. Nanonood kasi ako ng isang video. Need natin i-moisturize yung skin natin kapag may hyperpigmentation tayo or melasma. So, for 65 pesos, I think makakabili ka nito ng dalawa. Tapos, eto nasa 200 plus. Tapos, magagamit mo na siya for 1 month and a half. Yung iba nga for 2 months. Depende sa paggamit mo. Then, next on my list, etong toner, whitening system, part-time skin whitening, acne control toner, oil control and anti-acne on pore minimizing. Ito, uulitin ko again, nung nalaman ko talaga na all you need to do para mawala or mag-lessen yung appearance ng melasma mo ay gumamit ng mga whitening product. Kaya that's why even sa toner ko, ito yung ginamit ko. Glutasy siya. From Glutasy, ayan. Meron itong glutathione, vitamin C, kojic acid. So yung unang whitening cream na ginamit ko is from Kojison. Ito siya. Wait. Parang 2 weeks ko lang yata siyang ginamit. Actually, meron pa siyang laman. So, the problem with this one, effective siya, pumuti ako, kaso lang, medyo nag-irritate yung skin ko. Parang hindi siguro ko hiyang. Nasa 130 lang yata yung price nito sa market. Kaso lang, sobrang kati ng mukha ko after ko siyang gamitin. So, eto na nga. Then, after nun, kasi kumati yung face ko, I swap dito sa Bello Intensive Whitening Face and Neck Cream. Ito siya. Sobrang love ko yung product na to. Meron siyang kojic acid plus tranexamic acid. What is the good thing about this product is sobrang bango niya. Tapos, sobrang marami pa yung laman niya. Ngayon, hindi ako naglagay ng any makeup or what. Naglagay lang ako after kong maligo. After kong maligo, nag-toner lang ako. Naglagay ng Bello cream, tapos nag-sunscreen. At ito na siya. Never ako naglagay ngayon ng makeup or powder. Kilay lang talaga yan. Ito pa yung reason kung bakit love na love ko tong product na to. Kasi nga, it has niacinamide. Tapos, meron din siyang kojic acid and all and everything. Dito mo makikita, ayan. As what I said, uulitin ko again, if you have melasma or hyperpigmentation, using products with niacinamide, kojic acid, or vitamin C ay sobrang helpful talaga. It's a good thing na you're using product or any product on your skin na merong niacinamide or anything. Especially kapag meron kang hyperpigmentation or melasma. Ayan, pinakita ko na sa inyo yung aking beauty routine. Ito na yata yung nag-save at nakatulong din sa akin to lessen the appearance of my hyperpigmentation. Ito na yata yung i-include ko sa kahit anong beauty routine ko everyday. Ang sunscreen. Tring! So, pangatlong bote ko na to ng sunscreen with same brand din. At up until now, hindi ko pa din ma-pronounce yung name niya, yung brand niya. Sobrang ganda ng sunscreen na to kasi nga wala siyang white cast, top percent pa yung SPF niya. And at the same time, eto ha, meron siyang niacinamide. Eto. So mga beb, everyday sobrang importante ng sunscreen sa skin natin, lalong-lalo na kapag meron kang hyperpigmentation at melasma. Okay. Hyperpigmentation or melasma, it's from the sun. So, kailangan mo ng protection for the sun. Sunscreen is one of the most essential to protect your skin from the sun and for the sun damage. At may iwasan mong kumalat pa yung melasma mo or yung hyperpigmentation. Kaya talaga guys, everyday talaga ako naglalagay ng sunscreen. Sobrang importante ng sunscreen sa daily life natin, especially ngayong sobrang init. Lalo na kapag meron kang pekas. Sobrang importante niya talaga. Kaya wag na wag mong kakalimutan yan. Makalimutan mo na lahat, mag-cream ka everyday. Makalimutan mo man yung cream ngayong araw na to, wag mo lang kalimutan maglagay or mag-apply ng sunscreen. Lahat pala ng product na pinakita ko sa inyo guys, sa Watson ko siya binili. Eto lang ha, advice ko lang sa inyo, huwag kayong bibili sa mga online, lalong-lalo na kapag hindi kayo sure dun sa store. Kapag meron ka namang budget for yourself, bumili ka na lang dun sa mga trusted na shop or sa mga trusted na establishment like Watson, kasi doon ka talaga makakasiguro na yung product na bibilihin mo legit at safe.
For those people who suffer from melasma, hyperpigmentation, or pecas, huwag po tayo mawalan ng pag-asa kasi meron po tayong solusyon dyan. Para dun sa mga nagsisimula pa ng yung pecas, mas mabuti na early pa lang magamot mo na or matreat mo na yung iyong hyperpigmentation, okay? For those people naman na sobrang lala na yung hyperpigmentation or melasma, I think mas mabuti na you consult na your dermatologist or your skin doctor. Okay guys, melasma, hyperpigmentation, or pecas is one of the skin problem dito sa atin, lalong-lalo na because of the sun. So wearing your sunscreen every day is a big factor talaga para makaiwas sa sun damage. Dati hindi ako naniniwala dyan, and now na naranasan ko siya, I can definitely say na sunscreen is a must. Okay?